Uy, ganda ng bike niyo. E-bike. So guys, sorry. Okay, sorry agad. Mukhang naghintay kayo ng matagal bago natin nagawa ng review itong motor natin. So kung sa mga dati na, first ginawa natin siya ng first riding impression, no? Tas next, in-upload ko naman is yung ride namin papuntang Infanta Quezon. Halos yun na yung pinaka-break-in ng motor eh. No, wala akong masyadong sinasabi doon kasi ang target ko talaga is for you guys to see what what is the bike, how the bike looks like pag nagdo-drive ka. Okay. So yun lang naman sa akin. Then okay, so doon tayo sa mga naging likes and dislikes ko sa motor na to, no? Given na naka 1,500 na tayo na odometer, no? I think I have enough reason to say this. Well, ito naman eh, perspective ko lang. Okay, so first, isa sa mga pinaka nagustuhan ko sa motor na to is syempre yung quality, build quality. Although plastic siya, no? Plastic yung mga pindutan natin. You will not feel, hindi mo mararamdaman na plastic yung, I mean hindi mo mararamdaman na cheap plastic yung nilagay dito. Yun yung pinaka nagustuhan ko naman when it comes to driving kasi talagang ano siya eh, saktong sakto comfort din siya i-drive talaga, as in sobra. So yun na nga, sa switches hindi mo ramdam na plastic yung nilagay, na low quality plastic. Then sa grip naman, itong sa may throttle natin, alam mo talaga na magandang quality din, hindi siya something na pag binili mo eh gusto mo agad palitan. Then okay, so traffic na. So second na nagustuhan ko sa bike na to is yung suspension talaga guys. Kasi kung hindi nyo napanood yung mga previous vlog ko, sinabi ko doon kung ilang kilo ako. So 120 kilo, 120 kilo po ako, ganun po ako kabigat. Sa bike na to, syempre uh, ramdam mo na may lubak kang dinaanan pero hindi mo naramdaman na nalubak ka. Yun ang isa sa mga masasabi kong best talaga sa motor na to. Sobrang impressed ako kasi ano siya eh, yung suspension niya sobrang, ewan ko kung sakto lang ba sa akin, bagay ba to sa mabibigat na tao, hindi ko sure. Ang alam ko lang talaga guys, maganda yung suspension niya. Hindi ko, yan o, tulad yan, try natin dumaan sa lubak ngayon. Pag dumaan tayo sa lubak, alam natin na may dinaanan tayong lubak kasi ramdam ng kamay natin na may dinaanan tayong lubak. Pero hindi naman ramdam na ramdam, no? Yun siya, as in, ayan o, alam mo lang may dinaanan ka lang na lubak, pero hindi mo hindi mo siya sasabihin na ay lubak pala, no? Yun yung akin. Oy, traffic. Ito guys, so ang next na nagustuhan ko sa motor na to is, masasabi ko is yung comfort, yung comfortability na kaya niya ibigay. Sobra pare. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang height ko po is 5'6". 5'6 po ako, no? 5'6 po ako na 120 kilo guy.
So, yung comfortability ng pag-upo, ayan oh, ang laki pa ng legroom sa totoo lang. Yung legroom niya, sobrang, sobrang haba. Syempre, hindi ko naman abot talaga pinaka taas, no? So, nangyayari, naabot ko yung legroom, yung pinakasagad ng legroom niya pag may angkas ako. Kasi, yun nga, sabi ko nga sa inyo, may katabaan ako, mataba ako, yun na lang. Malaki akong tao, tapos pag nag-aangkas ako, hindi naman compromise yung position ko. Actually, nagiging ano nga eh. Kung ngayon ganito yung sitting position ko, pag may angkas ako, mas lalong parang gumaganda. Next na nagustuhan ko dito is yung binibigay ng motor na position, no, sitting position mo. Grabe, napaka-relax. Like ang saya-saya lang niya upuan, hindi ka pagod, no? Nag-Impanta kami, long ride 'yun. Antipolo to Impanta. Antipolo to Impanta, dalawang stop lang ang ginawa namin. Actually tatlo. Tatlo pala. Kasi naubusan na talaga ako ng gas. Sa tatlo na 'yon, ang start namin is from Antipolo, no? Antipolo to Sampaloc. Walang pagod, pare, walang pagod. Sobrang ganda. Tapos next, Sampaloc naman to Jariel's Peak. Walang pagod, pre. Sobrang ganda talaga, promise. Tapos syempre, dire-diretso na 'yan hanggang ano na 'yon. Infanta. Infanta Quezon na. Then ayun, next naman na nagustuhan ko is yung throttle response niya, no? So as I have mentioned din sa mga previous video ko, previous owner po ako ng Sniper 150 na 2019 version, at previous owner din po, actually hindi naman previous kasi nandun pa Aerox sa bahay. Dating gumagamit din po ako ng Aerox, no? So yung throttle response niya, um, tulad na tulad sa Sniper ko eh. Pag binirit mo, birit talaga eh. 'Di ba? Actually, so next na nagustuhan ko, syempre ang ating ABS. To be honest guys, alam nyo naman eh, kahit naman sinong nagmumotor, alam na may mga nakakasabay tayo sa kalsada na kamote. Yun na lang masasabi ko talaga, kamote. Kasi yung bigla na lang liliko, yan, mostly mga tricycle yan sa Antipolo, bigla na lang silang liliko. Di ko alam kung ganun din sa inyo. Comment nyo na lang kung ganun din yung mga tricycle sa inyo, no? Tapos syempre, minsan nagto-throttle din tayo pagka nag-e-enjoy sa kalsada. Tas alam mo naman, syempre delikado. Yan, at least yung ABS sa papakinabangan natin in a way na paano, na gumagana siya at napapakita ng motor yung performance na hinahanap mo as what Kimco shown to us and offered to us to buy this bike, 'di ba? Another like ko sa motor na to is yun nga, traction control, no? As default, naka-turn on na palagi yung traction control na ito, guys, pag binuksan mo yung makina. Pero pag umaandar ka na, namamatay naman siya, no? Namamatay naman siya. Pero yun nga, syempre pagka putikan o kaya basa yung kalsada, alalay lang tayo sa pagdadrive kasi hindi talaga may iwasan na mag slide tayo eh. Kasi minsan talagang madulas lang yung kalsada, minsan kamote yung nagdadrive, minsan naman
wala, malas na talaga. May ganun eh, di ba? Kaya, yan, basta pag umuulan, hinay-hinay lang po tayo sa pagdadrive. Mag-iingat palagi. Lalo na kung may mga pamilyado na kayo, lagi nyo iisipin na pamilyado man o wala, lagi nyo lang iisipin na meron kayong pamilyang uuwian. Yan, ganun lang dapat lagi mag-drive, no? Kasi pagka ganun iniisip nyo, ang ang talas kagad ng isip nyo na, uy, baka bigla itong lumiko, daan-daan nga ako. Ganun. May mga ganun tayong instinct. Depende lang talaga sa wordings na ginagamit eh. Yun yung nakakapagpa-trigger sa atin eh. Pag may nagsabi sa yung Kamote. tas nasaktan ka, matik next action mo niyan, magiging sensitive ka na. Tapos instead na isipin mo na tinawag kang Kamote. mas gusto mong higitan na lang, no? Pakita sa kanya na hindi hindi. Ganon. May ganon tayong instinct, so ganon din sa pagmumotor. Okay. So yun nga, so doble ingat lang talaga palagi. Be yan tulad niyan, di ba? Maging defensive, i-practice lang natin yung defensive driving. Okay lang magmabilis pag maluwag ang kalsada, pero pag hindi, wag, kasi delikado. Delikado, sobrang delikado kaibigan. Yun yung lagi mong iisipin. So kung may likes tayo, syempre meron din tayong dislike sa motor. Wala namang perfectong motor eh. Kahit sino naman alam yan. So isa sa mga pinaka hindi ko nagustuhan sa ating Kimco Skytown na kaya namang remedyohan soon siguro, yung digital panel niya, di ba? Pag sobrang araw, sobrang visible niya. Like ganyan, no? Ang visible niya talaga, makikita mo siya, hindi siya malabo, sobrang clear niya. Ang problema naman is pag gabi, sobrang liwanag, to the point na parang yung sinag nung digital panel sa mata ko, lalo na sa tulad ko na may stigmatism. Hindi ko alam kung gaano naalala yung stigmatism ko eh. Malayo pa lang yung sasakyan, basta may ilaw yan. I know, parang between na yan sa mata ko ng kinang-kinang. Stigmatism yan. Siyempre, lagi tayo nakatutok sa computer. Dahil sa trabaho, cellphone pa. So, yun. Yun nga lang, talagang siyempre, out of control naman yan eh. Pwede naman tayong gumamit ng ng mga salamin, no? So sagutin naman natin yung mga inquiry ng mga kababayan natin or mga manonood natin na nagtatanong, no? Yung pinakatanong ng lahat, gas consumption. Ako kasi guys, ang ginawa ko kasi is full tank ko muna yung motor. Pinaliktad ko yung full tank method. So ako kasi guys, ang ginawa ko, binaliktad ko yung full tank method, no? Instead na full tank tas ubusin mo, hindi, ang ginawa ko, pinull tank ko muna, tsaka ako inubos. Tas nung inubos ko na, nagpagas ako ulit, tas doon ko siya kinompute. Okay. So, yun nga, ang nakuha naman natin is taliwas to doon sa mga medyo tumaliwas to sa isang vlogger na napanood ko. This is my own opinion naman no? So kanya-kanya experience, malay mo. Pero sa overall daily driving, nakakuha ko ng naglalaro sa 37 to 42, 43 pa nga eh. Almost 43 pa nga. Kasi yun naman, nakuha ko yung almost 43 sa long ride. Kasi dire-diretso yun. No? Dire-diretso siya. Nung nag-city driving naman ako, tas nag-aangkas pa ako nun. I mean, inaangkas ko yung kapatid ko, inaatid ko siya sa trabaho. So, syempre, uwi din ako. So, ayun,
yun nga, nakakuha ako ng 38 tapos mabigat ako, no? So kayo na humusga, no? 120 kilo ako, tapos yung kapatid ko nasa 60 70 ganun na kabigat. So wala tayong exact measurement. Hindi ko man alam kung gaano kabigat kapatid ko. Hindi ko man tinatanong yan. So yun na nga, yun yung bigat. So 120, tapos kayo na lang mag-add. So what if kung mas magaan pa kayo, di ba? Yun kasi yan, kung mas magaan pa kayo, di mas mababa gas consumption nyo. Tapos yung gas consumption na yun, my god, yung gas consumption na yun, nakuha ko siya ng 40 to 70 na takbuhan. Tas parang may mga pangilan-ngilan na tinatry kong i-top speed. Nakakuha ako ng 93, no? Nakakuha ako ng 93. Kaso lang kasi nag-aalangan ako palagi dahil nga may windshield siya. Tas yung windshield, palo talaga sa mukha mo yung hangin. Ngayon gusto kong yumuko, kaso lang yung sukat kasi nung bike, no? Pati sa yung sukat nung una ka na kaibigan, ko yung sukat nung windshield sobrang liit for me. Hindi naman siya sobrang liit, talaga na maliit tulad sa NMAX. Ano lang siya, sakto lang siya. Parang pag pinantay mo, pag nakahinto ako na hanggang ano ko siya, dibdib yung windshield sa akin. So alam nyo na, di ko alam ituro yung aerodynamics mga kapatid, no? Pero alam nyo na yan, na pag yung windshield, alam mo naman kung saan hangganan yan, doon ang hangin. Ngayon pag tumatama sa akin yung hangin, syempre doon ako naiilang mamaya bilis ko nga bigla naman ako ilipad ng hangin. So hindi na lang, doon ako nag-aalangan talaga. Pero yung top speed, 93, parang nakuha ko ata siya ng around more than 10 seconds yun. More than 10 seconds kasi ang takbo kasi is Marcos Highway so nagagawa ko lang yan pag madaling araw kasi wala masyadong, actually walang sasakyan dahil madaling araw ako naghahatid Tapos isa sa mga gusto ko ring sagutin, no, sa mga questions is matagtag po ba? Yan ang mga questions na kukuha ko madalas sa mga previous vlog natin about Kimco Skytown. Okay, so patalastas. So yun. So So yun na nga, yun lang naman, no? Yun lang naman yung mga naisip ko pa. Try natin sagutin yung ibang mga tanong kasi actually gusto ko lang sana i-dedicate tong video na to para dun sa likes and dislikes ko sa paggamit ng motor na to. Sa mga nagtatanong, kaso lang syempre gusto ko na din sagutin yung ibang tanong ng mga kaibigan natin na 'di ba, nagpaplano kumuha ng motor. Hindi ko naman sinasabi na kunin nyo to, no? Pero as an owner, syempre guys, lagi nyong pipiliin yung comfortability. Maniwala kayo sa akin kasi yung speed ano lang yan something na gagawin mo, magta-top speed ka lang pagka may barkada kang kasama Pero kung ang angkas mo, nanay mo, jowa mo, 'di ba? Kamag-anak mo, hindi ka magta-top speed. Ewan ko lang kung di ka pinagsampal ng magulang mo sa top speed na yan. So ayun, kapatid, kaibigan, kung nakaabot ka man sa part ng video na to, salamat sa pagnood, no? Sa
check sa video na to kung kamusta ba si Kimco Skytown. Yun lang naman. Hindi ko pinopursue na bumili kayo ng motor na to. Kung ang pinakahanap nyo naman is comfortability, sa murang halaga, lalo na sa market ngayon sa Pinas, sobrang laking bagay ng Kimco Skytown. Sobra, no? Kasi kung magche-check ka sa other brands, oo, nag-offer din naman sila ng comfortability, movability, speed, no? Yan lang naman, nag-offer sila ng ganun, pero iba pa din kasi pag pag alam mong yung motor hindi tinipid, lalo na yung safety features nito, di ba? Muulan ng safety features to. Yun lang. Muulan ng safety features, tapos dapat ba dito ako? Okay. Daan po. Thank you. Uy, madagdag ko nga lang, no? Sa mga nagtatanong dito kung kamusta ang Kimco Skytown pagdating sa ahonan. Yan. Okay. Okay ang Kimco Skytown sa ahonan. Hindi ko sinasabing may sobra-sobra siyang power, no? Para lang masabi na may ahon ka. Ang akin lang may ihahatid ka niya mula sa baba pa itaas. Ramdam mo na syempre bumabagal, lalo na paahon yun kahit sino naman. Ang pinaka maganda lang talaga doon is yun nga, diba, naiahatid ka. Yun lang naman talaga yun eh. Yung speed at power, syempre gusto mo ng mas malakas pala, di diba, mag higher CC ka na. Pero kung may preferred kang iba at hinahanap mo lang yung sinasabi ko na magagandang bagay at pangit na features, hindi naman siya pangit na features nga, kaya maganda yun eh. Nilagay siya kasi for good. So kung naghahanap ka na nga ng feeling mo na negative, kasi puro positive ang nakuha ng motor na to eh, because there's no reason why to say negative things to this bike. But diba, it's a budget buck, literal. So yan, nasa sa'yo na kaibigan, kapatid. Kuha ka nito o hindi, comment mo nga sa baba. So din malaman kasi kung may mga tanong pa kayo eh, kung matutulungan ko kayo sa simpleng pagsagot ng mga comment nyo ay ng mga tanong nyo, diba, dito sa Pinas syempre Yamaha bikes, no, Japanese bikes ang namamayagpag. Pero sa ibang bansa, Europe, di ko sure sa Europe, no, alam ko lang sa Taiwan, para wag na tayo lumayo. Sa Taiwan, isa to sa mga sikat na motor, no, preferred brand ng mga taga Taiwan. Kung nakarating ka dito kaibigan, kapatid, nagpapasalamat ako ulit, no, sa pagsuporta. Kung hindi ka pa nakasubscribe, i-subscribe mo na yan kaibigan. Malaking tulong yan sa ating channel.